So, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon kung nasan man kayo. Welcome to Proyekto Pilipino. Nagbabalik na naman po kami. Ako po si Leloy Claudio and I'll be your host today. Ang topic po natin ngayon is something that should affect everyone but maybe doesn't necessarily affect everyone yet. Ang e-commerce. E-commerce is really, I think, a driver for economic growth in the Philippines and a driver for entrepreneurship in the Philippines. And we're gonna talk to someone who will discuss to us ano ba yung mga balakid, ano yung mga bara that prevents us from yung paglago ng e-commerce sa Pilipinas. Ang guest natin ngayon is si Janet Toral. She is a Filipino practicing e-commerce, social media, and internet. She's also an internet marketing specialist. She is a facilitator, blogger, lobbyist, and business and social entrepreneur, educator, writer, ambassador, community leader, and business leader. Welcome, Janet, to Proyekto Pilipino. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Maraming salamat, Leloy, sa pagkakataong ito at excited ako sa mga pag-uusapan natin. So, medyo bird's eye view muna tayo na magsimula tayo napakalawak. Ano ba yung e-commerce at bakit siya mahalaga para sa ekonomiya ng Pilipinas? Pag tinignan natin ang idea tungkol sa e-commerce at ibase natin siya sa perspective ng Pilipinas, ang pinakabasihan natin ng kanyang definition ay yung sa e-commerce law o Republic Act 8792. By default, pag sinasabi nating e-commerce sa ibang bansa, ang tinutukoy lang natin ay merong financial transaction. Pero dito sa Pilipinas, ang definition natin ng e-commerce ay lahat ng transaksyon kahit na ito ay may monetary or non-monetary involved. Kaya Oh, ang ginawa niya, in-empower niya yung lahat ng mga batas para i-recognize ang electronic counterparts. I Kaya see. nga nagkaroon tayo rin ng tawag dito, yung ni-recognize natin yung kahit yung kaya tayo nagkaroon ng digital libel at kung ano-ano pa, kahit yung mga crimes na pwedeng mangyari online, kahit na walang monetary involved, basta ni-recognize yung lahat ng electronic counterparts nito. And bakit mahalaga? Bakit kayo, I know this is one of your advocacies. Why is e-commerce and literacy in this kind of business? Bakit ito naging isa sa mga advokasya nyo? Kasi nung pumasok yung e-commerce sa bansa natin, as mas naramdaman natin siya mula nung 1997, no? Nakita natin yung oportunidad na makapag-level siya ng playing field, no? Anumang klaseng negosyo ka, kay maliit, kay malaki, lahat may oportunidad na mag-benefit dito kasi hindi siya nagdi-discriminate. Ang maglilimit lang sa'yo siguro yung diskarte mo. Siyempre may punto rin sa puhunan, pero kahit paano, anyone na gusto na kumita sa online, pwedeng mag-benefit dito. Kaya napakalaking bagay nun, no? Kaya lang noong mga panahon na yun, hindi siya ni-recognize, yung electronic hindi siya ni-recognize na primary evidence. Secondary evidence lang siya. So, as a result, kung magkakaproblema yung mga transaction mo, wala kang protection na makukuha dito. At yun din yung yun yung nagbigay din ng worry sa pag-adapt sa mga negosyo. Kaya para mas maging, tawag dito, mas maging legitimate yung mga transactions dito, kaya natin nilabi yung batas, yung e-commerce law, Republic Act 8792. So yung law na yon, anong klasing protections yung binibigay niya sa unang-una sa mga negosyante at pangalawa dun sa mga nagko-consume, yung mga bumibili? Oo, kasi 'di ba ni-recognize yung lahat ng batas, pinalakas niya, pinarecognize niya yung electronic counterparts niya. So, kaya lahat ng transaksyon na nangyayari electronically, pwede kang mag-sought ng legal protection. Tapos Mhm. yung Department of Trade and Industry rin, naglabas siya ng guidelines for consumer protection sa electronic transactions. Mm. Kasama dun yung Department of Health, Department of Agriculture. Mm. Yung ano ron, yung NTC naglabas din ng consumer protection guidelines para sa mga value-added services. Yan, yung kagaya ng mga reklamo natin sa mga internet service, yung magkaroon talaga ng pamamaraan kung paano to hinahandle, pati yung pagkakaroon natin ng refund, no? Mm. Um, tapos, ganun din sa BSP, naglabas din sila ng guidelines for online banking. Kasi kung tutusin, nung wala pang e-commerce law, may electronic banking na tayo, nag-ATM na tayo, Mm. no? So, kung tutusin, anything electronic,
covered niya. So para mas may di ba nung mga panahon na yon, parang pag nagka-problema ka sa transaksyon mo, sabihin mo nabawasan yung account mo. Tapos sinabi nung isa wala talagang winidraw mo yan. Parang wala kang proper channel para ayusin siya, no? Parang you are at the mercy of the bank. Pero ngayon, talagang mas may mga clearer guidelines pa at binibigyan ng accountability, responsibility yung mga bangko rin na gawin nilang secure yung kanilang mga systems. At syempre sa global trade, di ba? Ang dami sa mga gig workers natin, ang dami sa mga Pilipino ngayon, mga tinatawag na gig workers, mga self-employed without employees na Mhm. naghahanap, nakakakuha ng mga iba't ibang trabaho at may significant portion under the digital spotlight, no? Yung kumukuha ng mga trabaho online o kumukuha ng trabaho through the application. Kaya maraming, halos lahat tayo na touch na by digital, touch by e-commerce. Mm. Pero, so for example, ngayon, nabanggit nyo before, kunwari nagka-problema with your bank, electronic transaction, wala kang ibang matakbuhan, pero ngayon sinasabi mo, meron ng consumer protection. So anong pwedeng gawin ng consumer ngayon? Kunwari, gaya nga, the situation you mentioned, nagkaroon ng problema sa bank transaction. Meron tayong sa Bangko Sentral ng Pilipinas, yung Consumer Protection Unit niya. So, although hindi talaga siya nagdedesisyon kung sino yung tama, sino yung mali, pero may pamamaraan kung paano nila ito i-handle. Naglabas sila ng memorandum circular para magkaroon ng process tungkol dito. At Mm. saka kahit papaano kung halimbawang aabot ka man sa korte dahil talagang di ka naging satisfied do sa pag-handle ng bangko, di kahit papaano pwede meron ka mape-present ng mga digital evidences at may paraan din kung paano ka tutulungan ng NBI, ng PNP na pag legally required sila to acknowledge your complaint and even investigate it, no? Lalo na napasa yung kapatid niyang batas, yung Cybercrime Act Mm. at pati yung Data Privacy Act. I see. So, this law is really meant to enable more e-commerce. Oo. Gumagana po ba, Janet, as lumalawak ba ang e-commerce sa Pilipinas? Anong datos meron tayo Ah, ukol sa kung uptake? kung titingnan natin, before the pandemic, parang less than 50,000 pa na mga Filipinos lang ang nagbebenta online. No? Mm. Pero nung pandemic, umabot tayo ng 1 milyon. Kasi nawalan ng choice yung mga tao, no? Ano nga ako noon kasi alam mo, naging involved ako noong mga bandang 2015 para gawin yung first Philippine e-commerce roadmap, 2016 to 2020. Tapos nung malapit na, parang nagbibilang kami, ilan na ba nagbebenta online? Parang nagwo-worry kami ang konti nung number. And then nangyari yung pandemic. Then all of a sudden, walang choice. Everyone was transacting online. Everyone was selling online. Ang dami rin mga nag-register na negosyo online. At kaya 'di ba nung panahon din 'yon, Leloy, kung maalala mo, doon talaga pumutok ang GCash, doon talaga pumutok yung Maya. Parang before that, parang hirap din sila kung saan ba talaga sila magfi-fit, no? Pero ngayon, para mas nahanap na nila yung space nila under the sun nung pandemic at talagang naging critical na sila as a tool for e-commerce. Yeah, masabi ko lang kasi sa States ako nakatira pero balik ako sa Pilipinas maybe twice a year ako umuwi. And then, ako talaga kasi wala ako nung pandemic. So, nandun ako before the pandemic. Pagbalik ko after the pandemic na matagal, kitang-kita ko talaga yung diferensya na yung behavior sa stores, iba na, yung pag-spread ng GCash, yung pag-spread ng Maya, at yung may tatanong ko, yung paggamit of course ng Shopee at saka Lazada. Ah, Napansin ko na a lot of e-commerce goes to these big companies. Does this mean na ang nag-benefit dito sa growth of e-commerce, itong mga mas malalaking kumpanya like Shopee and Lazada? Or nakatulong din ba ito sa mga SMEs natin sa Pilipinas? I think nag-benefit din talaga dyan yung mga Pilipino kasi marami pa rin talagang nagbebenta through offline, through non-platform, non-e-commerce platform channels, no? May mga nagbebenta via Instagram, lalo na yung mga nagbebenta ng pagkain, no? Mm. Meron din naman HM po. nagbebenta through Facebook Marketplace.
yung mga nagbebenta ng services, kagaya ng sinabi mo, insurance, HMO, car insurance, real estate, marami dyan sa mga nag-aahente dyan. Actually, Ginagamit lang nila yung social media through direct messages, di ba? yeah. Hindi po HMO. Yung ano yung sabi ko po nagpatawa ako yung HM po yung how much po, 'di ba ganyan sa ano sa Oo, yung identification. how much, Maganda oo. pag may makita kang Pero, ganito sa true, Instagram. true. So, mga puro nagko-comment sila, di ba, pag may mga nagla-live. Tapos, pagdating naman sa online, sa mga platforms, of course, nandiyan si Lazada, nandiyan si Shopee, at wag nating kakalimutan si TikTok Shop, no? Pero ang Mm. kagandahan nito, sa pag-grow nilang tatlo, meron din nag-rise na player sa growth din ng e-commerce. Ito yung mga affiliate marketers at saka mga live sellers. Ito yung mga tao na nagla-live tapos nagpo-promote ng mga produkto tapos naka-yellow basket na lang yung mga produkto para pwedeng bilhin. At kahit I na see. hindi sila mag-live, pwede silang mag-video, mag-feature ng product tapos naka-link na yung product. At merong bibili, pag merong bumili, magkaka-commission sila. So, pwedeng yung tao from a buyer of a product, pwedeng the next day, seller na rin siya of the product by I see. becoming an affiliate. Kasi ba, bumili ako, let's say, bumili ako ng ganito today. Tapos makita ko na nandun siya sa platform o doon ko siya sa platform binili. Tapos ino-offer din siya for affiliate commission. Pwede ko na rin siyang i-add. Tapos i-unbox ko siya, papakita ko siya dahil talaga namang gagamitin ko siya. Pero at the Mm. same time, kung bumili sila, magkaka-commission din ako. Mm. Tapos i-video ko lang yon. Tapos hindi naman mga wala yun doon sa app unless meron akong violate na policy sa Mm. content creation. Tapos kung magka-purchase sila, magkakaporsyento. That's so interesting, no? So there are many ways through which people can become smaller entrepreneurs. And that basically e-commerce allows for that. Pero sa pagtingin ko, ang Pilipinas kailangan din nating lumevel up. In other words, from the sari-sari store to big business. And our economy will not be strong until yung mga SME talaga natin, kaya nating palaguin. Is there a way through which e-commerce can help can help businesses transition from tingi businesses into businesses na meron talagang scale that will actually create jobs for other people, contribute more to the economy, yung pang big time ba? Kasi siguro kailangan tignan natin na karamihan ng mga nagnenegosyo sa atin, mga retailers. So, Okay. they can only do so much. Kasi syempre, pwedeng pare-pareho lang yung pinagkukunan mo. Mm. Dati, nung early parts ng e-commerce sa atin, marami din talaga nagbebenta online, nag import sa mga bansa kagaya ng China. No? Bumibili sila ilang piraso, tapos pagdating dito, isa-set up nila sa Shopee nila o sa Lazada nila, ibebenta nila. Maraming maraming nag-grow nung mga panahon na yon. Kaso, ang nangyari, biglang nagkaroon ng changes sa structure ng mga businesses ang Shopee at saka Lazada. Ngayon, pag umorder ka, at I think kahit sa Amerika, no, pag umorder ka, pwedeng dumidiretso ka na dun sa manufacturer na galing sa China mismo. Tapos, i-deliver siya sa bansa mo. Maghihintay ka ng 1 hanggang 2 linggo. So all of a sudden, yung mga sellers na dati kumukuha sa ibang bansa dahil mura para mabenta nila, hindi na sila makapag-compete. Kung kukuha ka naman dito sa mga local players, pwede rin naman. Kaya lang, syempre, kung yung local player na pagkukunan mo, nagbebenta rin siya online, andun yung challenge mo lagi na maghanap ka ng unique na produkto na mabebenta mo. So, pagdating sa pag-level up, marami naman talaga bakit hindi. Pero minsan ang nagiging challenge lang talaga yung paghahanap din ng produktong ibebenta na magiging competitive ka, hindi yung mabenta ka lang ngayon, tapos biglang next month may kalaban ka na selling the same product, tapos mas mapapababa nila yung presyo. So, Mm. pumapasok pa rin yung ganong klaseng economics, no? Oo. So, hindi siya solusyon para sa lahat ng ating mga problema. Ultimately, Oo. kung gusto nating lumevel up, kailangan yung mga kababayan natin, they really need to find something that you can sell and you can scale pa rin. And Oh. you can sell, na may value proposition. May creative sourcing, ika nga. Like halimbawa, may mga nakita akong platforms dito sa Philippines. Magbebenta sila sa iyo ng subscription ng 5,000 pesos a month. Tapos yung store mo, halimbawa, yung pinili mong category, bedsheet,
biglang yung store mo, pupunuin nila ng maraming klaseng bedsheet. Tapos pa may umorder, sila magfulfill ng order. Pero Mm. ikaw ang syempre mag-work para makahanap ng buyer. Pero ang challenge doon, hindi ka naman exclusive na nagke-carry ng bedsheet na yon. So pwedeng Mm. ilang kayo nagbayad ng 5,000 para magkaroon kayo ng mga ganong listing. Nagkakaroon kayo ng redundant placement sa mga marketplace. Kaya nandun talaga yung challenge. Saka syempre, pag nakahanap ka ng bago na pagbebentahan mo, hindi naman siya as if na pahingi nung produkto mo, i-consign mo sa akin. Tapos pag, o kaya, bibili ako pero dapat pag hindi ko nabenta, mababalik ko sa'yo tapos papalitan mo ng ibang product. That requires a lot of relationship para magkaroon ka ng ganong klaseng special arrangements. So, mas nagbe-benefit doon yung mga nagbebenta na may mga connections na, may mga relationships na. Doon naman sa mga gumagawa ng sarili nilang produkto, doon sa mga nami-meet ko, sa mga pagkoconduct ko ng training sa probinsya, nagtatry din naman sila magbenta online, naghahanap din sila ng mga resellers. Siyempre, kadalasan, pag meron ka ng isang reseller na naglagay na sa online, it might discourage other resellers. Kasi nga, because of that experience, na bakit ako magduduplicate seller? Eh, pareho lang kami ng presyo, lahat-lahat. Kaya ang tendency, pwedeng nalilimit din talaga yung pag, kaya parang nandun yung quest to find the right product or aabot ka sa point na you really have to create your own product. Mm. And of course, ako personally, I would love Filipinos to create more of their own products kasi ultimately ito yung babalik sa atin at this is fueled by Filipino talent and creativity. Um, and I think e-commerce can help spread Filipino talent, creativity, and hard work. Pero Mm. ultimately, it begins with yung Filipino talent, creativity, and hard work, which means At saka, we should take things. Leloy, nagbago rin kasi yung dynamics eh. Dati, syempre, nung nangangapa pa rin yung mga platforms at nangangapa yung mga nagbebenta, pati yung gobyerno, dati kahit anong produkto pwede mong ibenta online. Ngayon, kailangan may FDA. So kung Mm. halimbawa ako, startup entrepreneur ako, gumawa ako ng sarili kong suka, gumawa ako ng sarili kong chili oil, no? Pwedeng sa una, mabebenta ko siya online, no? O gumawa ako ng mga sinantulan na paksi or yung mga nakabote-bote, no? Yung mga bottled sardines. Pwede sa una, mabebenta ko siya, pero pag tagal-tagal, made-deactivate yung listing ko kapag hindi ako nakakuha ng FDA approval. And, Oh my. kasi hindi ka na pwede makapag-upload nang wala kang FDA, para may FDA license na siya. Mm. So, Mm. kaya yung mga yon that takes time. No? You go through the entire approval process, you go through the whole inspection process. So, hindi siya pang mom and pop. Mm. Hindi siya pang mom and pop business. Kaya marami tayong mga nakikita nagnenegosyo, yung mga gumagawa ng mga homemade peanut butter, mga among others, na talagang sa bahay na lang. Dahil hindi rin sila makapwesto sa platforms kasi nga, very strict na yung mga platforms. At pwedeng yung mga nagnenegosyo, maliit pa lang yung negosyo ko para wala pa ako nung sinasabi nilang facility, laboratory, mga kung ano-ano para magawa ko siya. Kaya kung tutusin, may mga business opportunities talaga dyan. Dahil halimbawa, kung meron makakapagpa-set up ng laboratory para or working lab para doon gawin yung mga produkto para pa nag-FDA sila, doon nila ipapakita yung lugar nila. Bakit hindi? Pero lahat ng moves na yan, kailangan ng pera. Mm, mm. Kailangan may magpopondo. Nabanggit niyo na yung word, yung challenge. Punta naman tayo doon. Ano yung what makes e-commerce difficult both for businesses and consumers na? Ano yung mga balakid natin towards the growth of e-commerce? I think for consumers, kasi dahil sa kagustuhan din nila makahanap ng makakamura sila, at saka siguro gusto rin nila mag-support ng mga entrepreneurs at makakuha talaga ng good deals, maaaring hindi sila dumadaan sa mga platforms. Pero syempre, pag hindi sila dumaan sa mga platforms, pwede sila maging vulnerable sa mga scammers, no? Yung mga Mm. fake, yung mga Facebook ads na kala mo totoong tao yung nag endorse totoong artista, kapos ano pala siya, AI lang pala siya, or pag pinuntahan mo yung page, bagong gawa lang yung page. So maraming mga scams. Although hindi naman natin sinasabi na kapag bumili ka sa marketplace kagaya ng Lazada, Shopee at TikTok, hindi ka maluloko. In fact, meron nga na-raid lately. Nagbebenta sila ng mga vitamin C na yung pala, yung binibenta nila
peke pala yon, ginagawa lang nila sa lugar nila na yung vitamin C mixture ginagawa lang nila sa washing machine. Doon Oh nila my ginagawa. God. Hanapin mo yun, makikita mo yung news item na Pag yun. may mga So, may magkakasakit pa dahil dyan. so parang kaya andun din yung kaya mahirap din magtiwala sa reseller kasi kaya ang reminder kung gamot ang bibilin mo, kung supplements ang bibilin mo, kailangan bumili ka directly from the brand kasi para mas makasiguro ka lang na yung binili mo hindi peke, no? Mm. Nakala mo ito yung brand yung pala kinapi lang nila yung label, tapos gumawa lang sila ng sarili nilang formulation, tapos yun na, no? Parang mga ganun na ano. So, pero I think yun yung challenge no sa consumer, pwede ka ma-scam. So kaya kailangan makahanap ka talaga ng tamang channel kung saan ka bibili. Lalo na kapag yung mga amounts na bibili mo ay medyo malalaki na. Kapag Mm. too good to be true yung presyo, like halimbawa kung yung gadget, ang sabi sa SRP sa market ay 70,000. Pag may nagbenta sa iyo ng 50,000 nga, mag-isip ka kung totoo ba yan. Baka mamaya lolokohin ka na, Mm. no? Nandun pa rin yung buyer beware. Pagdating naman sa mga nagbebenta, ganun din, no? Pwede ka rin maloko talaga ng mga buyers. Kasi di ba, through AI ngayon, pwede kang gumawa ng fake na kunwari nagbayad ka, pero Yeah. AI generated lang pala, Oh my God. fake yung details, no? May mga nakakagawa na rin ng ganun. So Oh kailangan my God. talaga magbe-verify ka. Kaya kung ikaw yun naman yung nagbebenta, nandun din yung um, mag-decide ka saan ka tatanggap. Like halimbawa ako, kung nagbebenta ako ng libro, magbebenta ako sa Lazada, lalagay ko yung libro ko sa Shopee, lalagay ko sa Amazon para lang kung hindi ko kilala yung bibili, pwedeng doon bibili. Pero kung gusto niya talaga direkta sa akin bumili, hindi ako tatanggap ng any form of payment na hindi ko mabe-verify, no? Mm. So Tapos what are those forms of payments na tinatanggap nyo? kadalasan kasi parang yan, tatanggap ka directly via money transfer, yung mga GCash, Maya, or through bank deposit. Tapos dapat huwag ka magbebenta ng wala kang online banking na Mm. enabled para pagkatanggap mo ng payment, pwede mong buksan yung online banking app mo, hanapin mo yung payment na natanggap mo Mm. para ma-verify mo siya bago mo i-courier yung product. Ang misis ko, sorry, medyo ano na personal na. Ang misis ko kasi, she's a businesswoman, e-commerce businesswoman siya. She sells paper products. And dalawa yung store niya. Meron siyang store sa US, meron siyang store sa Philippines. Meron siyang .ph at meron siyang .com. Hirap na hirap siya sa .ph siya dahil sa verification. Compared dun sa business niya dito sa US na dumadaan na lang sa Shopify lahat tapos credit card pasok ng pasok. So hindi walang consumption ba, napaka frictionless. Sa tingin niyo ba makakarating tayo sa ganung punto sa Pilipinas? Kasi minsan talaga hirap siya talagang titignan niya yung bank account bago niya ipadala sa Pilipinas. Pero dito parang may pagka-set it and forget it yung US store niya. So she really knows yung difference ng e-commerce cultures. Kaya pag dito sa Pilipinas, kaya nga kapag gusto mong tumanggap ng credit card payments, kung sanay ka na sa PayPal setup mo at na-factor mo na yung cost ng PayPal mo, pwede mo rin namang gamitin yung PayPal to Mm. process payments in the Philippines. Pero syempre, hindi naman kasi lahat ng buyers ay may credit card. Kaya, Yun. kaya wala kang choice, kaya kundi tumanggap ng mga cash transactions. Kaya may mga payment platforms kagaya ni DragonPay, no? Mm. Para they handle all the necessary payment verification for you rather than you manually doing it themselves. So kung gusto mo nung set it up and forget it, then you really have to work with the payment, yung Mm. mga payment gateway providers Mm. para they can take care of it for you. Pero kung halimbawa hindi ka pa ready mag-invest sa ganon, kasi syempre magse-set up ka, magte-testing ka, wala ka pang technical capability to do it, o kaya parang hindi nanghihinayang ka dahil limited lang yung capital mo, yung amount na gagastusin mo para to go through that process, puhunan mo na sa product mo. Mm. So, kaya mag-ano ka muna ng alternative means. So, kaya kailangan talaga merong mag-check nito at magla-login ka para makita mo kung pumasok na ba yung bayad. Is there a way in which the government
can make things easier, or laws or regulations can make things. Actually, meron namang easier way eh. Kaya lang, hindi siya free. You have to pay for Mm. it. Yeah, No? oo. Meron naman eh. Like halimbawa, yung PayMongo, madali na rin naman. Yung mga Ah, PayMongo, madali na rin naman i-set up siya. Dragon Pay, kung tutusin, madali rin naman i-set up na siya. Kaya lang yung willingness lang ng mga merchants to go through the process of verification. Kasi dito kasi sa atin, pero although kagaya rin naman sa US, no, kailangan mo mag-upload ng mga documents eh. Parang to mm, prove your identity, to prove your business. Dati nga si PayPal, admittedly, nung simula, parang hindi pa siya mahigpit sa pag-upload ng mga documents eh. Pero mm. ngayon, kung tutusin, kung bagong, maring hindi lang napapansin na iba, ngayon kung bagong merchant ka sa PayPal, ang dami mo rin i-upload na documents. Tapos, yung first payment mo, if I'm not mistaken, marireceive mo lang siya after 30 days. Kasi Okay. parang they have to go through the process of verifying you. So kung Mm, tutusin, maswerte lang talaga yung mga early players na nakapag-create na account na hindi nila nararamdaman yung mga paghihigpit na mm. ginagawa ng mga payment platforms. Pero mahigpit na rin sila, hindi na rin yung dati sasabihin ko lang sa estudyante ko, oh mag-create ka ng account sa PayPal, lagay mo na sa site mo, voila, start the business. Pwede pa Mm. rin pero they cannot cash out. You have to Para wait for 30 days. para naman sa gobyerno, Janet, kasi obviously kailangan mag-tax ng gobyerno ng transactions. Ito bang e-commerce is making it difficult for government tax collection? Ano naman ang approach ng BIR natin dito? Kasi syempre marami kang pwedeng kunan ng tax money sa e-commerce. Kapag dumaan ka sa mga platforms, definitely, nako-collect ng government yung respective taxes. Kapag nagbenta ka through offline channels, maaring kung hindi magde-demand yung consumer na gusto niya ng resibo, then maaring hindi sila necessarily makakakollect ng tax in that regard. Although, kung yung nagbebenta naman ay business, pwede naman yung pag dineclare niya yon, kasi kung yung item dineclare niya as part of inventory at nag-move yung item na yon outside of the inventory at nagkaroon ng payment transaction sa bank account niya, then nare-recognize naman yung payment na yon at maaaring nare-recognize sa mga reports. Mm. At syempre, pag yung mga businesses hindi nagre-report ng pag hindi sila nag nag-issue ng resibo o kaya nag-complain yung user na bumili ako, hindi ako kinaltasan ng ganito, ay hindi ako binigyan ng ganito. Then, doon pumapasok. Pero alam mo, naalala ko nung ako ay there was a time na nakatira ako sa Australia. Um, palagi ni-remind nila eh, is what you're doing a hobby or a business? 'Di I ba? see. Oo. And I think that also applies here. Marami kasi sa mga nagbebenta sa Pilipinas online, parang sinusubukan pa lang nila. Parang hobby type, no? Yung, kasi palagi ang tanong kapag mag-register ka ng business, do you think this is something that you can do consistently, month after month, year after year? Kasi pag naging legit business ka kasi, pag wala kang benta, kailangan mo mag-declare ng zero sales, no? Oo. At gagawin mo pa rin yung mga reports mo. Kaya, I think kapag umabot na sila doon sa point na they really consider themselves as legit businesses na, wala na silang choice. Kasi pag nag-improve na yung supplier mo, among others, at gusto mo na magkaroon ng mga special terms, gusto mo maka-avail ng benefits sa government, hahanapin ka eh, registered business ka ba? So kung Mm. hindi ka registered business, hindi mo rin ma-avail yung perks na maaring Mm. ini-extend ng government. Speaking of registering business, meron rin akong isa nakausap na isa ring e-commerce expert dati. Actually, umexit siya sa market ng Pilipinas. Hindi na siya nag-e-commerce, may e-commerce business siya before. And one of the reasons why nag-exit daw siya, kasi grabe daw talaga ang regulation sa Pilipinas. Medyo sakit daw yung ulo. And then yung sabi niya sa akin is, marami daw e-commerce ngayon, not his e-commerce kasi wala na nga siya. Ang gagawin daw, magre-register sa Delaware, sa US, ah, tatanggap ng credit card payments internationally, ang bayad ng tax sa US pero nagbebenta sa Pilipinas. Ganun nila sinecircumvent yung regulation sa Philippines. I think that's parang talo yung Pilipinas in a situation like that. Have you heard that also, yung mga ganong klaseng e-commerce business? Kasi kung nakaregister sila sa Pilipinas,
Tapos Oh. let's say gumamit sila ng international payment platforms, hindi naman maiiwasan kung halimbawa nag-opt sila for that. Hindi naman maiiwasan yun. Pero sooner or later, they have to, paano nila dinedeclare yung sales nila, di ba? So, wala ba silang dinedeclare na sales? Kasi pwede naman dumadaan yung payments mo internationally. Pero sooner or later, you have to declare sales. Tapos, ganun din, magkiklaim ka ng mga input-output VAT mo, no? Based from your transactions. Like, halimbawa, may binili ka, may mga VAT, tapos para mabalance mo yung VAT mo, ano din yung mga nakolekta mong VAT from others versus the VAT that you paid for. So, kung kahit na kumolekta siya from abroad, most likely, i-declare niya pa rin yung mga transactions niya. Dahil kung hindi, magiging loss yung kanyang business. At hindi siya magme-make sense kapag halimbawa, ang dami mong binibiling product for the sake of discussion. Meron kang inventory ng 100,000, nagre-replenish ka ng 50,000 shoes every month, pero sasabihin mo wala kang benta. Paano mo i-explain yun? Di ba? Mm. Parang mag-ooperate ang negosyo mo na parang sobrang negative kapag hindi mo dineclare yung sales. Tapos makikita masyadong negative yung business. Tapos lumalaki yung employees mo. So, magiging ano rin yun. At saka, you can try to imagine also kung ganun kalaki ang benta niya, paano niya babayaran yung mga suppliers niya. So, ibig sabihin, kailangan niya rin mag-transfer ng funds from abroad dahil Mm. kailangan yung collection niya from abroad, ipapasok niya Yeah. sa Philippines. So, Mm. I think sooner or later, I'm looking at it from an accounting perspective, no? You will have to do some documentation somewhere para ma-properly recognize yung sales mo. Yeah, hindi ako expert dito pero na chismis lang sa akin. Baka naman hindi siya as prevalent as yung na chismis sa akin na e-commerce business sa Pilipinas pero naka-register sa Delaware tapos US yung bank accounts. Mukhang it does sound like ultimately it will be an accounting nightmare. But just the fact na may mga ganong kwento means there are still some people I think who are deterred from setting up legitimate e-commerce businesses sa Pilipinas. I think lalo yung binabanggit mo scenario, usually the only reason why you will also register sa abroad kasi gusto mong magbenta sa Amazon Ah, or sa mga ano, kadalasan yun yung reason kaya mo gusto mag-set up I doon, see. saka gusto mo mag-open ng Stripe, no? Mm. Yun yung mga kadalasan na dahilan eh. Ah, Pero kung halimbawa mag-cater ka to the local market, usually dito mo siya nilalagay. Although possible din naman na magkaroon ka ng business abroad at people will be paying abroad, pero the same applies otherwise. You have to pay US taxes. So, mm. it's just a matter of deciding nasaan yung mas malaking tax, di ba? Ayun nga. Kaya nga gusto daw nga nila Delaware kasi mura daw yung tax sa Delaware. Tapos credit card yung bayad galing sa Pilipinas, pasok sa US account, bayad sa... Although, kung tutusin, there must be a specific type of product na talagang credit card ang bayad. Kasi dito, Ayun majority, nga. ang bayad pa rin, cash pa rin. Either bank Yun nga. deposit or although may mga platforms, no, like halimbawa, nung there was a time pumutok yung mga deal sites, yung puro bili ka ng mga coupons, mga vouchers. Yun, Yeah. kung tutusin, ang daming lumaking site to na talagang credit card lang ang tinatanggap nilang payments. They did not accept any other traditional form of payments. Pero of Mm. course, depende din sa mga experiences ng mga tao, it can also result to disputes, no? So, Mm. doon na lang siguro nagkakaroon ng mga issues later on. Siyempre, credit card, not all Filipinos can get credit card. Marami pa ring balakid towards credit. Kung tutusin, mas madali na ngayon magka-credit card at saka Oh, okay. magka-debit card. If you have GCash, Maya, automatically pwede ka na mag-create ng debit card mo so that you See. can Oh. do online transactions. Madali na rin mag-apply ng credit line. Pwede mag-start ka sa maliit, tapos pag taga-tagal, lalaki siya. Depende sa iyong purchasing behavior. So, may mga improvements din naman. Pero I think siguro yung conditioning na rin sa mga Pilipino, no? Kaya nga 'di ba mapansin mo maraming mga younger generations ngayon na hindi basta-basta nag-aasawa, hindi Mm. basta nag-aanak kasi alam nga rin nila yung financial responsibilities, no? Mm. Kaya I think yung financial literacy naman natin nag-increase na.
Kaya kahit papaano, yung propensity to debt or to credit, kung yung magkaroon ng credit card, parang hindi naman siya nagiging primary preference. Parang nagiging need lang siya kasi may kailangan akong bilhin, kailangan kong bayaran online. Kaya debit card is fulfilling that need right now. Do you recommend generally you recommend na consumers have credit cards amid this Um, kung time of tutusin, hindi offers? natin siya ini-encourage kasi kung perong lumabas na recently na report na isa tayo doon sa mga credit card holders, isa tayo sa may pinakamalaking utang sa credit card na parang we're spending Credit card debt. 4 times more than our income. Pero I think kaya nangyari yon. Oh, really? Ang dami kasi nag-offer ng ano, yung nauso yung mga deferred payment plan. 6 months to pay, Mm, 1 year to pay, 0% interest. So, mm, of course, pag kinompute nila yung debt nun, kahit na 1 year to pay yon, hindi naman nila i-declare yung debt na staggered I eh. see. Oh, Oo. they still declare the full amount. Like halimbawa, nung may binili akong certification course, I made it 2 years to pay. Pero as far as my credit report is concerned, Utang. utang Bakit yung utang? Oh. utang yung entire amount. Oo, Kaya oo. tingin ko, yun ang appreciation ko sa kanya, no? Yun ang aking perspective. Na kaya lumaki yung mga ganon kasi marami nag-avail ng mga installment plans. Hindi Oo. dahil sa baon sila sa utang, na hindi sila nakakabayad, but more of talagang maraming nag-a-avail ng mga, kasi kahit ngayon department store, halos lahat na lang ino-offeran ka ng payment plan kasi Mm. nga nakita nila na affected yung purchasing power ng mga tao. So yung idea of a cashless economy, a cashless Philippines, it's possible? Actually, it's already, you can say na it's already happening. Okay. Kasi na-achieve natin siya nung pandemic eh. Okay. Naging cashless society tayo during the pandemic kasi hindi ka makalabas. Tapos talagang lahat ni-require that you have to pay through platforms. Kaya kung tutusin, naka-achieve tayo ng cashless status. Kaya nga ngayon, ang kaya nga yung digital banking natin ngayon, ang mga pinag-uusapan na yung mga passwordless, no? Parang doon na tayo papunta na Mm. magkakaroon na tayo ng passwordless authentication by June next year, no? Para Bakit? How would ma-strengthen pa that yung work? Yung kaya nga actually yun biometric facial recognition? depende. Actually ako medyo ano ako dun kasi until now hindi ako nag-activate ng mga ganon. Kasi di ba pa nakakapanood ka sa movie yung mga sinasaktan ng mga tao tapos Ah, parang para ma-open yung phone nila, itatapat lang yung tapos kang gulpihin itatapat lang yung phone sa mukha mo, mau-open na o sa bangko, mau-open na. Kaya ako kung tutusin, siguro I don't know, mas ano pa rin ako mas ano pa rin ako sa ah, ingat. password. Lalo na kung hindi mo naman siya sinishare. Yeah. Pero yun na nga kasi 'di ba yung mga yung iba kasi naka-turn on yung NFC nila Mm. sa phone, yung near field communication for wireless payments. Kaya minsan tama ba yung definition ko ng NFC? Pero anyway, kaya minsan ang nangyayari, na may mga nadideduct sa kanila na wala raw sila natanggap na authentication. Hindi nila alam, naka-open pala yung NFC nila, no? My God. Kaya nakukuhanan sila. So, kaya siguro kailangan pa mas maging maingat. Pero yun nga, kailangan pa rin pag-usapan kung ano yung tamang security, no? Kung paano talaga i-implement yan. We're nearing the end pero yung huling element na gusto kong pagtuunan ng pansin naman dito, babalik tayo dun sa gobyerno. Is there anything else the government can or should do? Any legislation, any kind of regulation, or any kind of incentive structure that you think it should engage in para mas lalong lumago ang e-commerce at matulungan yung mga negosyante natin at mas lalo pang maprotektahan yung mga consumer natin? Meron tayo ngayong recently napasa yung Internet Transactions Act no noong 2023. Ang isang ini-implement ng government ngayon na policy ay yung tinatawag nilang Philippine Trustmark, no?
At itong sa Philippine Trustmark na to, although sila ang nag implement ako mas naniniwala ako na mas maganda siguro ibigay nila yon sa private sector. Na parang ngayon, di ba, pag nagbi-visit ka sa mga Philippine websites, meron ka nakikitang logo ng National Privacy Commission na parang itong site na to, nakaregister. So parang to give you some sense of comfort na talagang meron data privacy practices yung organization na pinuntahan mo. So parang ganun yung intention ng Philippine Trustmark na itong e-commerce site na to, itong website ng Filipino entrepreneur, itong nagbebenta sa Facebook o saan man, may trustmark siya. So alam mo Mm. talagang legitimate siyang negosyo, no? Mm. Parang nung una, ginawa yata nilang nagkaroon kasi ng argument whether that is voluntary or that is mandatory. Pero kung tutusin, importante talaga na gawin din siyang mandatory. Kasi kung hindi, kawawa naman yung parang hindi magiging certain yung market natin. Kailangan talaga maprotektahan natin, ma-increase natin yung confidence sa mga digital transactions. At saka, pag nakaregister kasi sila, pwede mag-construct ang programa ang gobyerno, no? No, halimbawa, may mga bagong cybersecurity trends, may mga bagong ano. So alam nila rin kung sino yung mga entrepreneurs na kukontakin nila na ganito. Meron tayo nabalitaan ng ganito o mag-ingat kayo. O may training kami para tulungan kayong paano nyo pa masesecure yung transactions nyo. Magkaroon tayo ng hearing, paano natin mapapababa yung cost ng shipping. Magkaroon tayo ng hearing, paano natin mapapababa pa yung kaltas ng mga payment gateways. Kaya lang, mahirap gawin yon kung hindi mo na-organize yung mga nagbebenta. So, Wala kang database. kaya I think kailangan tingnan natin yung regulation from a bigger picture. How can you help yung mga MSME kung wala kang database? Sino talaga yung nagbebenta online at nag-register na legit akong nagbebenta? I have a Philippine Trustmark. Pag may concern ako, pwede akong lumapit sa DTI kasi naka-register na ako. May direct line na ako sa DTI eh, di ba? Mm. So, Mm. kahit pa paano, magkakaroon sila ng pagkakataon din na tulungan na kahit pa paano makagawa ng mga programa para tulungan ako. Pwede silang mag-run ng mga survey, mga studies, ano yung mga challenges ko. Pwede akong magbigay ng report, ilan yung may 10 buyer ako this month na niloko ako, no? So at Mm. least mas tinutulungan din natin yung government to make plans. Kasi ngayon, parang lahat ng plans nila based lang sa ano yung mga sinasabi ng mga experts. Anong sinasabi ng mga the few na nakakausap nila. So, Mm. kailangan back siya by statistical, back siya dapat by data. So, kaya napaka-importante na magawa nila tong database na to. Pwede silang mag-implement ng survey, pwede silang mag-implement ng studies so that they can serve this segment better. And what you're telling me is ito ay panukalang batas pala ngayon. No, batas na yan. Yung internet Batas na pero transaction, yung uh, 2023, yung Trustmark is one of the trust. provisions. So Tapos but you're saying hindi pa yung na-execute Trustmark, may yan. memo na. Ang may Actually, memo. ginawa nga nilang deadline itong September 30. Ang question lang kung marami ba makakapag-comply. Kasi ang nangyari, nung napasa yung Internet Transactions Act, parang binigyan yung Department of Trade and Industry ng 1 year para ma-implement yung e-commerce bureau. Kasi syempre, babudgetan mo yon, maglalagay ka ng mga tao. So, nung na-set up na yung e-commerce bureau, hinahabol nila ngayon yung mga kailangan. So, para magawa nila yung database ng online seller, kailangan nilang gawin yung Trustmark para ma-build yung So database. we're in the process. We're in the Oo, process. nandun tayo ngayon. Kaya, so siguro sabi nga nila, wala namang change na hindi mag-go through ng resistance. Mm. Pero at the end of the day, change is good naman. So we have to look at it from a big picture Mm. perspective. Yeah, yeah. And of course, again, the economy should be looked at from a big picture perspective talaga because in many ways, pag lumago ang basis natin for wealth is of course our SMEs growing Mm, and mm, providing more opportunity, giving consumers the items they want, but also growing so that they can provide jobs for more Filipinos. And so, yun pa rin ultimately yung big picture natin, online or offline. We need to grow our economy and give our Filipinos jobs and give them sources of income. mm, mm. Pero Ultimately, I think siguro ano yun lang din, napaka-basic. pero ano yun din dati na yung mga Filipinos naman kasi ngayon, a growing number din kasi mga gig workers din, no?
At saka, Mm. yan na nga, yung pagiging gig worker nila, parang nag-iiba na rin eh, di ba? Kaya nga dumadami yung content creators ngayon. Some of them may not necessarily, some of them, I think the younger generation, as lumalabas din sa mga studies, marami din dyan nagve-veer away from traditional jobs eh. They want to Yeah, become their own version of an entrepreneur na their pwedeng own bosses. focusing on the services that they can provide, no? And be more creative on how they generate income online. Kaya yung definition natin ng income sources, lumalawak na, hindi lang necessarily limited dun sa mga traditional ways of how people can generate income. That's actually a wonderful way to end. Magko-close tayo dito sa issue na to of the opportunities that e-commerce provides. And nabanggit ng guest natin that of course, e-commerce can provide yung traditional benefits ng strong business. A strong business, of course, is a business that is good for the consumer, good for the owner, creates jobs. But e-commerce can do more than that. E-commerce can also open opportunities for people to become their own mini entrepreneurs, kumbaga, or to become their own bosses. And it's increasingly what I realize ngayon, it's increasingly democratized kasi nung unang pumasok yung e-commerce, ang pagtingin ng mga tao, napaka-elite naman ng e-commerce because it's only for people with credit cards. It's only with people na may kumpiyansa gumamit ng internet. It's only with people na may internet to begin with. Pero ngayon nagbago na. I realize, sabi nga ng guest natin, it's not so difficult now to get a debit card or a credit card. May Maya ka, may GCash ka, pwede ka na magbayad doon with online transactions. So bukas na bukas na. And this is an economy that is this is a part of the economy that has involved more and more Filipinos, especially since the pandemic. And if we don't pay attention to yung developments ito, we're not paying attention to us what will be like what is and what will be an even more significant part of our economy. And that's why we foregrounded this issue dito sa Proyekto Pilipino. Yun lang yung final comment ko, and I'll leave it to our guest, Ma'am Janet, if you have anything to leave our audience with. Definitely, gusto ko sigurong sabihin sa mga audience natin na malaki ang gagampanan nating role, no, para lumago pa ang e-commerce sa ating bansa. As a consumer, maging vigilant, no, kapag may mga nakikita tayo nagbebenta ng mga peking produkto, mga peking advertisement, kailangan talaga ni-report natin sila at wag nating hayaan na lang at hintayin na yung iba ang mag-report nito. Maging vigilant tayo pagdating dito at doon sa mga nag-a-aspire na kumita online at sumasali doon sa mga makabagong trends ngayon, yung gumagawa ng mga videos, nagla-live selling, o kaya nag-affiliate marketing, tandaan lang natin na maging truthful tayo sa mga You. information na binabahagi natin. Huwag tayo mag-overpromise, huwag tayo maglalagay ng mga benefits na hindi naman totoo, no? At wag din, kumbaga, maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Wag nating basta-basta sabihin dahil gusto lang natin sabihin dahil tingin natin bibili ang tao pag binili natin doon. Kailangan maging responsible sellers tayo. Tingnan natin na yung mga ine-endorse nating product ay may kaukulang permit, lalo na kung ito ay galing sa ibang bansa. Nakita nyo naman, may mga produkto na binenta dito ng mga iba't ibang tao, na mga lotion o kung ano-ano, yung pala may mga matataas na lead content, mga nasira yung mga balat ng mga bumili. So, wag din tayo basta-basta mag-endorse ng mga produkto. Kaya yung gobyerno nagkaroon ng mga higher restrictions pa, no? Yung pag-implement ng FDA at kung ano-ano pa para lang protektahan din yung mga mamimili. Kaya yung mga influencers natin, maging vigilant tayo. Kasi syempre, yung quick money mo, pwedeng ikakasira mo naman in the long term at baka mamaya maging legally liable ka pa. Kaya kailangan mag-ingat. At dun sa mga nagbebenta, alam natin na very challenging ang economy. Yung spending power ng mga tao ay hindi nakagaya ng dati. Kaya ang suggestion ko, mag-think kayo for big picture din. Like halimbawa, yung kung kayo ay gumagawa ng sabon, yung cost ng paggawa ng 100 soaps, definitely mas mababa yung cost ng gagawa ka ng 10,000 soaps, 'di ba? So parang kung ang cost mo based sa 100 soap, kailangan mong ibenta yung produkto mo at 150 pesos. Baka yung cost mo kapag
at 10,000 soaps, kaya mo nang ibenta yung produkto mo at 75 pesos, no? So, siguro isipin din natin kung paano pa tayo pwede maging competitive kasi dadaan na naman tayo sa 11/11, 12/12 season. Ito yung mga panahon na yung mga tao naghahanap ng Yes. maaring mabili nila online, pero hindi naman yung kailangan malugi. Kailangan talaga maging creative pa sa ating mga strategy. Huwag natin isipin na 100 lang yung mabibenta natin. 10,000 yung mabibenta Yun! natin Oo, para yan! Yan! Ambisyon! makapagplano tayo mabuti, no? At kung meron tayo mga credit facilities, gamitin natin 'to ng tama, no? Kapag sa para kahit pa paano makapag-produce tayo ng marami, makapagbenta tayo at a competitive price na maging no-brainer ang pagbili ng mga dekalidad na produktong binibenta ninyo. At maraming salamat po at salamat Leloy sa pagkakataong ito. Salamat. I love that closing ah. Ang sinasabi sa atin ng guest natin, maging ambisyoso pero maging tapat. Ambitious in your sales pero honest in your marketing at hindi tayo nanlilin lang. Maraming salamat po kay Janet Toral. Marami po ako natutunan and I hope it was just as educational for everyone else in the audience. Sa ngalan po ni Father Tito Kaluwag at ng buong team sa Proyekto Pilipino, ako po si Leloy Claudio. Maraming salamat po.